Chapter, anong verse? Kabaliktaran na sa'yo. Ito, totoo na to. Verse 15 po. Sige po. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments, and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake. Nako, first. Ang dito pa. Dito po, hindi ko na po babasahin yung mga course kasi sobrang dami po pala talaga. Na, pero ito po, ang naging ano po sa akin dito, ang mensahe po na to is hindi naman matakot. Kumbaga, ang Panginoon napakabuti sa atin na, kumbaga ito parang paalala lang eh. Paalala lang siya na ito yung mangyayari kung hindi mo nagagawin or tatalikuran mo na yung Covenant. mga yung mga covenant, yung mga utos ng Paalala. ng Panginoon sa atin. So, alam natin nung kanina po binabasa ko sobrang lalim. Yung iba hindi ko maintindihan. Parang ang lala naman, parang sobrang parusa naman yung mga nandito. Pero hindi naman kasalanan ng Diyos na ibibigay niya itong mga, o hindi naman masama ang Diyos kung ibibigay niya itong parusa na to. Kasi tayo yung unang sabihin natin, tayo tumalikod. Or if lang naman eh. If kung hindi mo naririnig na yung salita ng Diyos, ito yung parusang ibibigay niya sa atin. So, maka-bless po natin na kahit na totoo po yun, ako po na nalilisan landas, di ba po? Na ang ina po na may mga ganitong pagkakataon na binibigyan po ako ng paalala ng Panginoon. Ano ba yung dahilan? Diba? Unang-una po, bakit ba tayo nabubuhay? Nabuhay ba tayo dahil sa pera? Nabuhay ba tayo dahil kailangan natin bilhin yung mga gamit, mga bagay na nandito sa mundo? Pero mayroong mas hihigit na purpose. Di ba? O kagaya po nung pong nakaraang kailan po may pastor Sabado, no? Sabado po. Nag-iisip po ako ng topic namin sa training mga home builders. Kasi medyo nagkakaroon po kami ng disciplinary problem ganyan sa mga tao kasi yung communication, yung ugali, pakikisama sa bawat isa, nagkakaproblema. Sabi ko, may problema na tayo sa pera, may problema pa tayo sa pakisama. And then, nagkakaroon din kami ng problema sa mga technical na bagay. Ngayon, ang naisip kong topic sa training, hindi po na siya naging technical, kundi nagkaroon lang ako ng parang pagbubukas isip lang o pagbubukas mata lang sa kanila na ano ba yung dahilan bakit tayo nagkabuklod dito sa kumpanya na to. Na sabi ko sa kanila, kung yung pera na siguro na ginagastos ko sa home builders ko kasi siguro po masasabi ko na maginhawa po yung buhay ko, na baka palibot-libot lang ako, ganon. Pero hindi po yun. Hindi yun yung pinili ko. Mas pinili ko itong mga tao na to na magtrabaho o mabigyan ng opportunity na magkaroon po ng hanap buhay. Kasi every time na may lalapit po dyan na magsasabi, may mag-a-apply, sir, may lumalapit po, baka daw may mabibigay kayong trabaho. Baga, parang yun yung may ano ba sa akin, may kurot sa akin na sabi ko, ito siguro yung pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng sabihin natin ng kayamanan dito sa lupa. Mga tao. Mga tao.
na ito yung binigay na purpose sa akin ng Panginoon. Na nagagawa ko yung bagay na to. Hindi naman po para sa akin. Na kaya nga din po na gusto namin na every Saturday nakakakinig sila. So masarap lang din po sa sa pakiramdam na nagagawa sa maliit na paraan siguro. Na sabi nga ni Pastor, hindi man kami yung nagsasalita sa harapan nila, si Pastor nga. Pero dahil nagkaroon ng opportunity sila dito na makapakinig is siguro yun na rin way ng Panginoon na makapagtanim ng sa kanilang mga puso. Yun. Laking bagay yun. Na kahit pa paano may nagpapaalala sa kanila. So parang ito lang din po yun na tayo pinapaalalahan na ng Panginoon sa araw-araw ng buhay natin. And ngayon po meron po kaming bagong ano ba tawag yun? Hindi program eh. Bagong ginagawa ting umaga. Dito po sa routine. bagong routine dito po sa office. Kasama po yung mga bisor. Ang tawag namin doon is gratefulness. Meron po kaming morning huddle. Ang ginagawa po namin doon, wala po lang po yung pag Saturday kasi po yung kay Pastor. So Monday to Friday. Ang purpose po niya is Morning huddle ba? huddle. Ano siya? Mag-share kami ng ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo or bakit ka masaya sa araw na to, sa umaga na to. Kasi hindi natin kasi masasabi na yung bawat tao, bawat empleyado na pumapasok sa kanya-kanyang trabaho masaya, di ba? Mayroong masama ang gising, masama ang pakiramdam, may sakit, may problema. Pero sabi ko sa kanila, piliin natin yung sa dami man ng problema natin sa buhay natin sa araw-araw. Meron kang dahilan. Di ba? Na masasabi mong grateful ka sa araw na to. So natutuwa naman po ako kasi meron ako mga mangilan na naririnig na grateful sila kasi ginising pa sila ng Panginoon, 'di ba? So kumbaga nakakakita ba ako ng liwanag? Ganun. So hindi man natin sila masabi na soon maging baptist agad or ano, pero yung maunti-unti natin silang madala sa liwanag na naiintindihan nila unti-unti. Ang ganda po. Attend na kaya kami pag Sabado. Bro, ano tayo sa amin? So yun po. 8 ba? 8 a.m. Ang sarap lang na nagkakaroon po ng paalala sa atin. Naging daan ka, bro. Ginamit ka ng Panginoon para yun nga. Kasi kung ibang boss niyan, walang ganyan. Nung nakaraan po, Pastor, di ba po nag-request po si Ana. Kapag po sabi niya, siguro once a month mag-ano tayo. Kasi Kaya mo na nga kung tutusin. ito, hindi naman. Magano? Yung once a month kami mag-ano sa Style Pastor Ted, kaya na nito eh. Sa share. mag-share. Hindi man pastor type. Ibigyan lang ng yung- topic kasi lang. ako, mas kilala na ako bilang palabiro na ano. So, yan ang ginawa kong activity sa kanila is lahat nung bali 70 plus yung tao dito. Sabi ko, Lahat ka mo required. maggrupo-grupo kayo. Kasi yung huddle, ginagawa ko siya yung dito sa office, tapos yung mga bisor sa baba. Sakay sa construction. Sabi ko, ito, hindi ko nagagawa sa inyo lahat kasi ang dami. So, kung gagawin nga ako natin, lahat tayo. So, naggrupo-grupo po sila. Ngayon, ginawa namin yung huddle. Mag-share sila ng gratefulness. Ang dami umiiyak. Mga lalaki yan, ha? Naging ano. Mga mason yan, mga construction worker yan. So nakakatuwa kasi na may nakikita kang na bunga nung tinatrabaho ni Pastor. Hindi na sila trabaho lang pagpasok, trabaho agad. Ayun ang Pastor. Okay.